Kababaeng tao, ang tanga-tanga. Excuse me? Ako ba yung tanga? Ikaw pa yung nakaharang sa dinadaanan ko eh! Tama na yan, Aya. Manalate na tayo. Wala rin mangyayari kung magbabangayan pa kayo dito. Tara na nga! Tara na nga, bro. Aya, may nakita kong poster kanina. Ano yun? Tungkol sa debate club. Debate club? Ano naman meron doon? Maganda siguro to para mahasa ang skills mo sa pagdidebate. Hindi ako sigurado eh. Hindi ako magaling sa debate. Huwag ka nga mag-aila. Magaling ka kayong makipagtalo. At saka para may magawa ka rin. Ewan ko, right? Pero hindi ako bagay doon. Sus, try mo lang. Sa bagay, sige na nga, sali ako para may katapat yung mayabang na yun. Asan si Aya? Bakit wala siya? Ay, hindi siya nakapasok ngayon. Masakit ang ulo niya kung hindi siya. Oo nga, sabi niya, hindi rin siya makapasok kayo. Hindi siya sa akin eh. May sakit siya. Ano sabi niya? Nalalagnat ko siya, pahinga na siya sa kanan niya. Sige. Salamat. Hey, this is na. Sige, taray. Totoo ba ang may sakit si Aya? Iniwasan niya lang ako. Hindi napaalam siya mag-aabsensya. Baka galit pa yun sa akin. May sakit ngayong tao kaya di makapasok. Wala ka namang pag-isa kanya, di ba? Gusto ka kaaya, no? Wala akong sinasabing ganun. Kita sa mata mo, Bryce. Hindi nga, balitaan niyo lang ako sa kalagayan niya. Banayan Mateo, ano na parito ka? Diba may sakit si Aya? Kamusta na siya? Kita kasi Aya kanina, medyo humina na yung lagnat niya. Buti naman. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, gusto ko lang malaman yung kalagayan ni Aya. Iba na to parang kailan lang kayo magkaaway. Di naman talaga ako galit si Aya, sobrang bad trip ko talaga nung mga panahon niyo. Alam mo ba, mabait naman si Aya. Naiinis lang siya pag inaasar mo siya. Sabihin mo sa kanya sorry tsaka i-update mo ako sa kalagayan niya. O sige, may pupuntahan mo na ako. Magawa kami ng project ni Rai. Bakit? Ano bang meron? Partner kami sa computer subject eh. Sige, mag-ingat ka. Sige. Dumating ang araw na naging magkaibigan si Aya at Bryce. Hanggang sa... Aya, gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo, Aya. Matagal ko na sana gusto sabihin sa ito, Aya. Takot lang ako, baka masisira yung pagkakaibigan natin. Matagal na akong may naramdaman sa iyo, Aya. Sorry, Aya, kung nagulat kita. Maintindihan naman kita kung hindi mo ko gusto eh. Bryce, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero gusto ko lang sana malaman mo na hindi lang magpakaibigan ang gusto ko maging tapat sa iyo. Ngayon, ang pagtatapos ng pag-aaral ko, ang pinakamahalaga sa akin, gusto kong pagtuunan ng pansin ng aking kinabukasan. Maintindihan ko. Hindi ko naman sinasabi na hindi kita gusto. Ang sinasabi ko lang, hindi pa ito ang tamang panahon para sa atin. Kaya ba kitang hintayin? Kung mahal mo talaga ako, patunayan mo, hihintayin mo ako. At pagkatapos ng pag-aaral ko, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pangako, hihintayin kita. Kanilang pag-ibig nagsimula sa banggahan at sigawan. Mula sa away, naging magkaibigan. Nangako, naghihintay kahit buwan o taon man. Ngunit biglang umalis, iniwan lang ng walang paalam.
Aya, Anong ginagawa mo dito? Aya, sandali. Gusto ba talaga nagpakita? Aya, kausapin ko muna ako. Ano mo ba pag-uusapan natin, ha? Aya, sorry kung hindi ko tinatapos ko ng buko. Sorry, Aya. So, ganun na lang yun. Anong pahintay mo ko? Ang galing-galing mo mga Bryce, hindi ka naman marunong tumupad. Aya, kalimutan mo na ako. Kalimutan? Akala mo ganun na kadaling kalimutan? Engage na po, Aya. Hindi ka na sana ng ako, Bryce. Hindi mo na sana ako pinaasa. Aya, tawarin na lang ako. Naging masaya kayo na babae pinalit mo sa akin. Sorry. At dito nagtatapos ang kwento, kung saan ang mga bituin ay nagsabing tayo'y para sa isa't isa, kung saan ang hangin ay humimok na pangakong magkakapit kamay tayong dalawa. Ngunit minsan, ang mga larawan ay ginuhit ng pag-ibig ay unti-unting nawawala, parang alikabok sa daan ng mga pangarap.